Ang Cainta ang pinakamatandang bayan ng Rizal dahil sa itinatag ito noong 1571. Ang Cainta din ang may pinakamaliit na sukat, subalit ito naman ang pinakamaunlad. Ito kasi ang nagsisilbing bukana sa kabuuan ng Rizal at malapit sa Kamaynilaan. Kaya nga ito ay binansagan nila na ang iyong daan tungong Silangan. O sa wikang Ingles, your gateway to the east. Maliban dito, ay tinatawag din ng bayan ng Cainta bilang kabisera ng bibingka ng daigdig o bibingka capital of the world. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa 7 barangay na nasasakupan ng Cainta, ang San Isidro. Ito ay nang matagpuan ng isang caregiver na wala ng buhay sa loob ng isang drum sa loob ng residente ng kanyang mga dayuhang amo. Samahan niyo po akong balikan ang naging masakit na kamatayan ni Maribel Vilma Bacsal. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Isang ina na nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanyang anak at pamilya. Si Maribel Bacsal ay residente ng Ortigas Extension, Barangay Santo Niño at naninilbihan ito bilang isang caregiver sa isang Chinese national na mga amo sa Cainta, Rizal. Noong June 29, taong kasalukuyan, isa lamang ordinaryong araw para kay Maribel ay umalis ito sa kanilang bahay para pumasok sa kanyang trabaho. Lingid sa kanilang kaalaman na ito na ang huling araw na makikita nila itong buhay. Mula kasi nang umalis ito ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ayon sa report, ay nagsimula ng magtaka ang mga kapatid ni Maribel nang hindi ito sumasagot sa kanilang tawag. Maging ang anak nito. Nasanay na din sila na kung malilate ito ng uwi, ay palagi itong magte-text o tatawag sa anak. Mas lalo pa silang nag-alala dahil sa hindi ito umuwi ng bahay, kaya naman ay nagtungo na ang anak nito sa bahay ng amo ni Maribel sa Brookside Hills Subdivision sa Cainta, Rizal. Nakausap nila ang among babae ni Maribel na ang 80 years old na si Cristina Duncan at nang tanungin kung naroon ba ang ina ay sinabi nito na wala doon at hindi pumasok. Sinubukan pa nilang hanapin si Maribel sa mga kakilala na pwede nitong puntahan, ngunit bigo sila na matagpuan ang ina. Hindi pa rin ito sumasagot sa tawag at mga messages, kaya naman ay pinablatter na ng pamilya ang pagkawala nito kinahapunan. June 30 kinabukasan, kasama ang ilang members ng kapulisan ay muli silang bumalik sa bahay ng employer ni Maribel. Ngunit tulad ng nauna nitong sagot ay wala umano ito doon at hindi pumasok. Subalit tila may kakaiba sa mga sinabi nito na hindi umano nakapasok ang caregiver dahil sa masakit ang ulo. July 2, araw ng linggo, ay nag-report sa trabaho ang tiyahin ni Maribel na si Nanay Ruby. Siya kasi ang nagsisilbing kahalili ni Maribel sa araw ng linggo para mag-alaga sa bedridden ng among lalaki. Nang tanungin niya ang amo kung pumasok ang pamangkin, ay sinagot siya nito na hindi pumasok mula pa noong Huwebes. Ngunit ganun na lamang ang kanyang pagtataka dahil sa nakita niya sa loob ng bahay ang mga gamit ni Maribel at nang tanungin niyang muli ang among babae ay nag-iba na ito ng sagot. Sa halip ay sinabi nito na nakalimutan niya, pumasok pala siya. Dito na kinabahan ng tiyahin ni Maribel at agad niya itong inireport sa mga pulis. Pumunta sila dito, wala daw, hindi daw pumasok. Itong linggo, di ako na schedule ko. Ako ang pumasok. Doon ko nakita yung gamit niya. Tapos sabi ko, "Te, sabi mo hindi pasok, Vilma." Sabi niya, "Ay, hindi ko alam. Limot ko na." Maliban dito, ay nakatanggap din ng report ang kapulisan dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa residente ng mga Duncan. Kaya naman ay muling nagtungo doon ng mga pulis kinabukasan July 3, 2023 para tanungin kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy. Ngunit muli ay sinubukan silang pigilan ng matandang babae. At ayon dito, ang masangsang na amoy ay nagmumula umano sa patay na hayop. Ngunit dahil sa kaduda-dudang kilos nito, ay pinasok ng mga pulis ang bahay at dito nga ay natagpuan nila ang isang drum na kulay asul kung saan nagmumula ang amoy.
Nang buksan ang nasabing drum ay dito na tumambad sa kanila ang katawan ng isang babae na nasa advanced decomposition period na. At ang biktima ay kinilalang ang nawawalang caregiver na si Maribel Vilma Bacsal na ilang araw nang nawawala. Dalawang drum, no, na pinagpatong. Pinasok siguro sa loob, tapos tinakpan ng isa pang drum. Nung pinasok namin, medyo mahirap buksan. Siguro sinil pa. Maliban sa mga gamit nito na una nang natagpuan ng tiyahin na si Ruby, ay nakakuha din sila ng isang chef knife na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. Ganun pa man, ay naging palaisipan sa mga pulis kung sino ang suspect. Ang mga employer kasi ng biktima ay matatanda na. Ang babae ay nasa edad 80 at uugod-ugod na. Ang asawa naman nito ay bedridden na siyang inaalagaan ng biktima. Samantala, bago pa man mabuksan ng drum ay katakataka ang pagdating ng Grab sa lugar, kung saan ay nais ng mga ito na kunin ng mag-asawa para umano dalhin sa ospital. Ang nasabing Grab ay napag-alaman na binuok ng nag-iisang anak na lalaki ng mag-asawa na si Kenneth Duncan na gumagamit ng alias na Kenny Chen at Kenneth Tan. Napag-alaman din nila na nagtutungo ito sa residente ng mga magulang, kaya naman ay itinuring itong person of interest. Merong statement yung ating witness na si yung tiyahin, no, si Rose, na nakita niya itong lalaki either Friday or Saturday. Nakita niya, pero hindi niya lang confirm kung yun ngayon. Pero wala naman daw ibang pupunta dyan kundi anak lang. Agad na hinanap ng kapulisan si Kenneth Duncan sa kanyang tinutuluyan sa BGC Taguig. Ngunit ayon sa management ng lugar, ay umalis na ito doon noong araw na matagpuan ang katawan ng biktima. Napuntahan natin yung kanyang mismong resident sa BGC at sinasabi nga ng management doon, nakaalis na siya. Nung Monday pa, naghakot na ng gamit. Agad na nagsagawa ng verification ng mga sa Bureau of Immigration at dito nga ay napag-alaman nila na nakaalis na ng bansa ang person of interest na si Kenneth Duncan at nagtungo sa Taiwan noong July 3, 2023 ng alas 9 ng umaga. This morning, pinuntahan natin at may nag-info na sa atin na nakaalis na daw siya doon sa kanyang residence. So, nag-verify tayo sa BI, no, sa Bureau of Immigration. Tinignan natin kung nakaalis na nga. So, na-confirm natin, no, na itong taong to ay nakaalis na nung last Monday ng 9:48 sa going to Taiwan. Ang ginawa nitong pag-alis ay nakadagdag pa sa hinala ng mga pulis na ito na nga ang hinahanap nilang suspect sa pagpatay kay Maribel at itinuring na nila ito na primary suspect. Samantala, isang testigo naman ang lumapit sa mga pulis na itinago nila sa alias na Pido. Si Pido ay nakasama umano ni Maribel na nagtatrabaho sa mga Duncan at ito ay nagbigay ng kanyang pahayag sa mga karanasan nila sa mga among dayuhan. Kailangan daw ng katulong ni Maribel kasi nahirapan siya sa pagbuhat at pag-alaga ng matanda. Sinasamahan ko sa pagluto kasi ang nanay ni ng suspect na ito ay masilan sa lahat ng gawa. Kapag si Maribel ay hindi gumagawa, pagpagalitan din siya ng matanda na ito. O nagsisilpon siya, ay pagalitan siya. Sabi ko, may pagkain naman dito, may dala naman, may luto naman akong pagkain, bakit ayaw mo kumain ito? Kasi hindi, bawal daw kasi nabawasan sa sahod ko. Yung sabi niya sa akin, ang sahod niya daw, mga 300 a day. 350 a day. At minsan kulang pa daw ang sahod niya. Nagagalit, nawawala. Bigla. Sinisigawan niya mga tao na kapag meron ng mali sa kanya at hindi sumusunod sa kanya at kapag meron siyang masama ang kanyang mood at sumisigaw siya. Bigla. Sinaktan niya ako minsan pero hindi naman sa akin masakit kasi pag sa hampas niya sa akin, naghingi ng sorry. Sa ginawang autopsy sa katawan, ay napag-alaman na ang mga taga sa likod, ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ang sanhi ng kamatayan nito. Napag-alaman din nila na basag ang ilong ng biktima. Ang matandang babae na amo ni Maribel na si Christina Duncan ay sinampahan ng kasong accessory to the crime at obstruction of justice dahil sa ilang beses nitong sinubukang pagtakpan at iligaw ang ginagawang investigasyon. Gaya na lamang ng subukan nitong pigilan ng kapulisan
at sinabi na ang masangsang na amoy ay nagmumula sa patay na hayop. Ganon din ang una na nitong pahayag na hindi pumasok ang biktima, taliwas sa mga nakitang gamit nito at sa natagpuang katawan nito sa loob ng kanilang bakuran. Ang mag-asawa ay kasalukuyang naka-hospital arrest dahil na rin sa kalagayan ng kalusugan ng mga ito. Ayon sa isang panayam kay Major Alfonso Saligumba III, ang Chief of Police ng Cainta, ay ayon sa matanda ay may mga pagkakataon daw umano na ninanakawan sila ng biktima na siya umanong marahil ang naging motibo kung bakit ito pinatay ng suspect. At sinasabi ng nanay na ninanakawan siya. Siguro, nung nalaman ng anak na ninanakawan yung kanyang mga magulang, ay nagburst ng galit ito at napatay nga niya itong ating victim. Subalit ayon naman sa pamilya ng biktima nang lumapit ang mga ito sa tanggapan ng Raffy Tulfo in Action, ay madalas umano na mag-day off sa trabaho si Maribel na siyang palaging ikinagagalit ng mga amo nito. Kaya naman naiisa rin ito sa mga motibo na kanilang tinitignan kung bakit pinatay ang biktima. Samantala ay humingi naman ng proteksyon ang pamilya ni Maribel dahil sa natatakot umano sila para sa kanilang kaligtasan, lalo na nga't hindi pa nahuhuli ang suspect na pumatay. May ilang mga mensahe din umano sila na natatanggap kung saan ay tinatakot sila na ihinto na ang demanda. Ang nakakapagtaka pa ay may ilang mensahe din sila na natanggap mula sa numero ng namayapa ng si Maribel, kung saan ay sinasabi umano nito na buhay siya at huwag silang mag-alala. Malakas umano ang kanilang pakiramdam na ang mga mensahe ay nagmula sa suspect na si Kenneth Dongkan. Ayon kay Major Alfonso Saligumba III, ay nakikipag-ugnayan na sila sa Interpol at sa gobyerno ng Taiwan para mahuli ang suspect na si Kenneth Dongkan at para maibalik ito ng bansa para harapin ang mga kasong isinampa laban dito. Hanggang ngayon ay mailap pa din ang hustisya para sa pamilya. Ganun pa man, ay nangako naman ang kapulisan na gagawin nila ang lahat para mapanagot ang may sala. Shoutout kay Rael Bravo, Maria Socorro Gonzalez, sa mga viewers po natin sa abroad, lalo na ang mga mahal nating mga OFW. At syempre sa akin pong mga kababayan dito sa Occidental Mindoro at sa lahat ng viewers, marami pong salamat. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.